So, magandang araw. Gagawa lang tayo ng video. So, tong video na to ay tungkol na lang to sa sa law of attraction. Kasi meron nag-suggest sa akin dun sa YouTube channel eh. So, pinapanood ko siya. Same din siya ng mga pinagsasabi ko na na self-mastery, di ba? Kasi nga, lahat naman talaga ng ma-attract mo is base sa pagiging ikaw, di ba? Tsaka yung yung mga paniniwala mo, di ba? Kaya yung mga nakarang videos ko, makakatulong din sa yan, kagaya ng isolation, magdi-deprogram ka. Kasi the more na nakikisalamuha ka sa mga tao, 'di ba may tinatawag tayong vibe. Yung vibe kasi is yun yung mga subconscious programming ng mga tao na pinapasa sa iyo. So, nare-reprogram ka rin. 'Di ba, nagkakasundo sila, mga blue pill, yung mga paniniwala na ganyan, mga takot na namumuhay sa takot, may mga limiting beliefs, hindi naniniwala na makukuha nila yung mga gusto nila. Tapos yung mga social conditioning yung programming din, 'di ba? Na naiimpluwensyahan ka. Mas maganda na ikaw na yung nag-iimpluwensyahan. Gagawin mo yung best version ng self mo, tapos hindi mo naman itutulak yung mga paniniwala mo sa kanila, pero by the way you speak, the way you think, tsaka yung mga action mo is subconsciously nai-influensyahan mo yung ibang tao. Parang yung ginagawa ko sa Facebook, di ba? Popost lang ako ng mga push-ups. Hindi ko naman sinishare sa kanila, oh, mag-push-ups kayo dyan, mag-training kayo dyan. Paulit-ulit lang naman na push-ups yung inaano ko. Tapos nakikita ko sa mga feeds ko, meron na rin ako mga katrabaho dati na nag-i-start na rin mag-training, di ba? Tawag doon influence. Kasi nakikita nila na payat ka dati, tapos nagkatimbang ka, gumanda yung katawan mo. Tapos gumanda yung kutis mo. So yung mga sinishare mo is nakakatulong, nakikita nila sa'yo. So na-influensyahan mo sila, di ba? Ganun yung mangyayari. Kagaya rin na sinare ko sa inyo, di ba? Yung papapasukin mo lang na tao is yung in alignment sa relasyon mo sa sarili mo. Kuwari may mga goals ka dyan, tsaka may chine-chase ka sa buhay mo. Kung yung mga tao hindi in alignment sa'yo, magkakaroon ng friction. Magdududa sila, ida-doubt ka, 'di ba? Sabihin, kaya mo ba 'yan? Tingin ko hindi magandang move 'yan. Yung mga gano'n, yung mga limiting beliefs tawag doon. So nahahawaan ka sa kanila, 'di ba? Mostly family yan, tsaka mga kaibigan mo, tsaka mga katrabaho mo. Kaya nga mahirap makahanap ng tao na ka-frequency mo. Ibig sabihin, kapareho mo mag-isip. Yung kuwari, nagsi-self-improve ka, ilan ba sa lipunan yung mga nagsi-self-improve? Hindi naman marami yan eh. Kasi nga, mostly naman ng mga tao, tinatamad, di ba? Tinatamad sila. Mostly ng mga tao. Tinatamad sila mag-improve. Tapos, yung mga pagkain mo pa lang eh. Dito nga lang sa plat namin, nakikita ko yung mga pagkain ng mga tao is puro process, di ba? Now, pag nakikita nila na iba yung kinakain mo, di ba, hindi ka kumakain ng gaano ng mga processed tsaka mga carbonated drinks. Sa kanila, anomaly ka. Parang isipin nila yung lifestyle mo tsaka yung mga ginagawa mo is kakaiba. Now, depende na lang yan sa tao kung gusto talaga ng mga tao mag-improve, di ba? Pag nakita ka nila, magiging inspirasyon ka, di ba? Kasi nakikita nila sa katawan mo eh, tapos sa kilos mo. So, yan law of attraction is ano lang din talaga yan eh. Yung inner lang yan eh, pinoproject mo sa out. Meron din akong nakitang video ni SQS. Yung video kasi ni SQS na money, yung ma-attract mo raw yung money, abundance. Now, kailangan, sinabi ni SQS is isipin mo yung pera, nagbibilang ka ng $1,000 daw. Kuwari, target mo 100 millions. Di ba may pagka-delusional pa nga ako. Sabi ko, manifest natin 100 million. Yun yung sinasabi ko dati sa Facebook. Na mukha siyang delusional pero kailangan paniwalaan mo talaga yun. Para yung reality mo, magka-catch up nga dun sa paniniwala mo. Tawag dyan, subconscious deprogramming. Papalitan mo yung mga pinasa sa'yo ng mga nanay mong, kaibigan mong, pati ng lipunan, pati ng eskwelahan, ng sarili mong program. Kasi mostly ng mga pinasa sa'yo, limiting beliefs di ba? Na
na kagaya nung shinare na itong babae, Gorgeous Daisy. Sabi niya, alam ko nabanggit ko na rin to sa inyo na money is root cause of evil. Now, paniniwala yun ng mga iba, no? Pag kinalaban mo yung pera na ganyan, yung paniniwala mo, hindi talaga lalapit sa yung pera. O kagaya ko, sinasabi ko, numbers game lang yan. Naniniwala ako dyan kasi nga, na-experience ko talaga yan. Yung mga ibang lalaki, hindi pa nga nila natatry mag-numbers game. Tsaka 3 pa lang rejections nila or 5, sumuko na. Paano ako? Simula nung 19 ako, ang dami kong rejection. Warm up pa lang yan. Kasi hindi naman talaga lahat magugustuhan ka at hindi rin naman lahat gusto mo, di ba? Ilan ba kaya mo? Ito tanong ko kung nag-approach ka ng 10 dyan na reject ka. Paano na lang kung lahat yun sinagot ka? Lahat ba yun kaya mo? Di ba hindi rin? Kasi kung walang magre-reject sa'yo, wala rin namang mag-yes, di ba? Polarity yan. Kaya nga, two sides of the same coin eh. Actually, kahit anong mangyari dito sa'yo, it's perfect din talaga eh. Kasi, mamamatay rin naman tayo eh. Kagaya ng last na shinare ko, di ba? We shall die, di ba? O lahat tayo mawawala. So, ang gagawin mo na lang habang nagsusurvive ka is action na lang talaga para sa ikakabuti mo. Kung hindi pumabor, okay, move on. Ganun na lang, di ba? Tapos kung pumabor, okay, di tuloy, di ba? Ganun lang naman eh. Hindi mo hahayaan yung circumstances mo, mga tao, or emosyon ng mga tao ang magdidikta sa internal state mo, tsaka control mo sa buhay mo, tsaka kilos mo, decision mo. So, kailangan talaga magiging mapili ka, tsaka lilimitahan mo yung, magiging mapili ka sa mga bibigyan mo ng attention. Kuwari, nanonood ka ng masyadong maraming information, sabay, wala namang kwenta, di ba? Wala namang kinalaman sa'yo. Now, makakagulo pa yan sa isipan mo, tsaka dadagdag pa yan sa alalahanin mo, di ba? Kuwari, kagaya ng TV, yung mga balita, yung mga kung ano-ano dyan, tsaka yung mga, mga negative, mga hold up. Yung mga hold up, pag paniniwala mong hindi mangyayari sa'yo yan, is hindi mangyayari sa'yo yan. Di ba? Kasi nga, you attract who you are and you become what you think. So, subjective reality to. Ang nagdidikta, ikaw main player dito main character Isipin mo, ikaw yung main character dito. Now, ikaw yung namimili kung saan ka pupunta. Sino ba nagdidesisyon yan? Ikaw, di ba? Ikaw rin mamimili kung anong trabaho gusto mo. Ikaw mamimili kung mag-aaral ka ba, mag-hustle or magnenegosyo. Ikaw talaga may control, di ba? Once na pumatong ka ng 18, is ikaw na may control talaga ng buhay mo. Ang role lang naman ng parents mo is para sa developmental stage mo. 'Di ba, pinapakain ka para by the time na mag-18 ka, equip ka na, 'di ba? Parang lang siya, support lang siya para sa mo, sa nutrition mo, bahay, tsaka yung edukasyon mo. Yun lang naman tulong talaga ng parents eh. Parang support lang talaga siya. Pero once na nag-18 ka, hindi mo hahayaan yung parents mo magdikta sa gusto mo. Kung gusto mo mag-college, okay. Kung gusto mo mag-hustle sa labas, okay lang din. Kailangan pag-isipan mo na maigi yan na yung decision mo. Tapos, kung ma-fuck up ka man, or pumalya ka sa decision mo, is maging accountable ka na lang at move on, di ba? Kaya nga, ako wala naman din akong pinagsisisihan sa mga decision ko eh. Kasi lahat din naman to pinili ko eh. So, kayo rin dapat ganun, di ba? Huwag nyo isisi yung, pati nga yung sa mga, ang dami mga red pillar na ninisi ng babae, di ba? Hypergamy. I-share ko na sa inyo yan. Wala kang pakialam sa standards ng babae dahil lang standards mo yung unahin mo. Sino bang karakter sa reality mo? Ikaw, di ba? Ba't mo alalahan yung standards ng babae? Ikaw yung mamimili, di ba? Kung sino i-approach mo. Di ba? Approach mo kung sino yung gusto mo. Tapos itetest mo kung gusto ka rin pabalik.
Kaya nga numbers game eh. May iba kasi lalaki yung POV, Kifi. Ibig sabihin nun is, inaalis nila yung point of view sa sarili na piniplease nila yung tao para magustuhan sila. So, binibigay mo yung point of view mo doon sa tao. Labas sa'yo, di ba? So, mo nangyayari, kontrolado ka. Kaya nga maraming pamilyado na may anak ganyan eh, under eh. Kasi nga, binigay nila yung point of view nila sa ibang tao, di ba? Ibig sabihin, empowerment. Once na binigay mo yung empowerment sa ibang tao is, kontrolado ka na, di ba? Nang sasabihin, ganun talaga relasyon, di ba? Kanya-kanyang reality yan kung sino papasok. Now, yung babae ba, tingin mo na-exploit mo siya kung ikaw yung leader or dominante? Hindi naman eh. Hindi mo naman siya exploit kasi hindi mo naman siya pinilit. Numbers game nga, di ba? Tsaka direct. Kung ayaw niya, okay lang naman eh, di ba? Di move on ka sa ibang babae. Ganun lang naman eh. Tsaka sa buhay, ganun talaga. Try and try lang talaga yan. Kasi buhay ka pa nga eh. Anong gagawin mo sa bakanting oras? Tumunganga ka. Kahit naman tumunganga ka is considered as activity pa rin yan. Pero, hindi siya productive, di ba? Kasi kung tumanganga ka, same lang din yan sa pagtatrabaho. Di ba yung mga nagtatrabaho, nagpapakahirap. Yung pagtunganga mo, trabaho rin yan, activity pa rin yan, di ba? Kaso nga lang, walang pabalik sa'yo, hindi ka pumipera. Kasi dapat, yung time mo, may equivalent yan ng money. Kasi nga, may age pill tayong tinatawag eh, di ba? May age pill tayo na tinatawag. Once na mag-hit ka ng 40, less na yung opportunity mo. Kaya kailangan napapaghandaan mo yan ng 20s tsaka 30 ka. Yung iba mga nag-test na ng 30, pwede pa yan. Makaka-catch up pa yan. May 10 years pa sila bago mag-retire 40, di ba? Although medyo late bloomer na yon, parang kagaya ko. Pero at least nakaka-catch up pa. Kaysa naman yung hinayaan na lang yung fate, yung circumstances, sa destiny na kumontrol sa buhay nila, di ba? Pagkagaya ng mga balita, nag-share lang naman ako din ng mga strategy sa inyo na mga gagawin nyo para ready kayo. Para walang sisihan, di ba? Wala naman masama mag-ready, di ba? Kasi gagamitin mo rin naman yung mga gamit na yan. Kuwari, nagka-energy lockdown. Mas maigi na yung ready kaysa naman sa delusional ka, di ba? Na, lahat magiging maganda. Lahat magiging nako hindi, napaghahandaan yan kasi magbabase ka sa cause and effect. So pag nakarinig ka ng balita na tsaka yung mga balita rin pala, di ba nasabi ko na sa inyo yan, yung mga balitang importante, mahahagip mo yan kasi may ibang mga tao talaga magsasabi sa inyo yan. Parang sa mga bakuna, ba't ko inanuhan yan dati yung bakunan? Hindi ko tinik yan. Kasi syempre, nung mga time na yon, naniniwala talaga ako sa mga nanotechnology kasi doon ako na-activate nung time na yon. So, blessing in disguise siya. Sabi ko, tayo nanotech na naman to. Ginawa ko, umuwi akong Pinas, di ba? Sinakripisyo ko yung trabaho ko dito. Di ba? Para dyan. May choice ka rin naman talaga. Walang makakapilit talaga sa'yo dito. Na sabihin, wala akong trabaho pag hindi ko bakit? Hindi, sakripisyo mo na lang yun, di ba? Kaysa naman yung maturok sa'yo yan, maninisi ka, maninisi ka, di ba? Na nasa iyo na yan. Once nasa loob mo na yan, di mo naman matatanggal yan eh. Yung trabaho, pwede ka pa naman makagawa ng paraan dyan eh. Wala talagang mamimilit sa'yo. Sa totoo, wala talagang mamimilit sa'yo. Nasa iyo talaga ang control kung hahayaan mo or hindi. Diba? Kung may namilit sa'yo, wari, may karahasan, pwede ka lumaban, diba? Oo. Ganun lang naman eh. So, yung law of attraction na yan, kailangan mag-deprogram ka talaga dyan. Yung mga limiting beliefs mo, yung mga paniniwala, red flag sa babae, sa money rin, ang hirap makaalis sa paycheck to paycheck. Sinasuggest ko na nga sa'yo, hindi na advisable yung mga employee ng 550. Kasi, iawas mo kuryente dyan, upa mo sa bahay, pagkain, transpo. Alam mo yung 550 sa totoo, even lang yan, wala ka talagang maiipon sa 550.
Now, pwede ka mag-start dyan, tapos magpuhunan ka, tapos bili ka ng mga produkto, i-buy and sell mo. Tapos bahala ka na, di ba? Sa totoo, mas malaki pa chance pumaldo ng mga nagba-buy and sell mga produkto. Kaysa mga nagwi-minimum wage. Sure, may mga time na walang kita, mazizero ka kasi walang bumibili. Pero, hanggat nilalabas mo, minamarket mo yung produkto mo. Tsaka wag ka mamimili ng produkto na nasisira. Yung pagkain, ganun. Kailangan di nasisira. Para talagang mas takman dyan, hindi ka pa rin talo kasi nag-aantay ka lang kung sino bibili, di ba? So, yan. Yun yung mga, sa law of attraction din is, yun nga, sinasabi nga ni SQS, isipin mo parati yung mga gusto mo. Pero, lagyan mo ng feelings na nasa iyo na talaga. Ibig sabihin, parang conceited ka. Di ba yung pagiging confident sa mga pogi, di ba? Kaya naman sila confidence kasi nga, alam nila na pogi sila. So, kahit pa i-reject sila, hindi nila di ba? Hindi nila hinahayaan yung rejection magdidikta ng value nila. Now, kahit naman hindi ka pogi, kahit naman average ka o higher tier normie, may mugging naman tayo tinatawag. Actually, kahit nga sub 5, sa totoo lang Kasi nga, may mugging tayong tinatawag. Now, sa mga sub 5 na babae, at sub 5 na lalaki, may mamamag at mamamag ka pa rin dyan, di ba? Kaya nga numbers game lang talaga mabisa kasi wala kang pakialam. Madi-disregard yung looks tsaka money. Ang tatayo lang dyan yung originality mo. Kasi nga, may mugging nga tayong tinatawag, di ba? Na hindi naman lahat sa lipunan pogi, hindi naman lahat sa lipunan average, 'di ba? May mugging kasi tayong tinatawag. Tsaka usually ang mga nagkaka-attraction is magkakamuka. Kasi nga projection natin 'yan Kuwari nagustuhan ko si ganitong babae. Nagustuhan ko siya kasi nag-project ako ng mga gusto ko sa sarili ko. Tsaka yung mga ayaw ko. Yung mga ayaw ko sa ibang tao, yun yung projection ko sa sarili ko na, ayaw ko kasi hindi siya bagay sa akin. Ganon. Hindi ko siya type kasi hindi ko siya kahawig. Wala kaming commonality. Now, ganon naman yung attraction, di ba? Mapapansin mo, magkakahawig si mga tao na nagkakatuluyan. Bukod sa mugging, meron pang ganyan commonality. Now, ganun din sa trabaho, di ba? Kaya ka tatanggapin ng mga kasi ikaw yung suitable dun sa trabaho na yun. Di ba? Yun yung nararapat na skills na hinahanap nila sa'yo, di ba? At nagkataon yung trabaho na yun is, yun yung in-applyan mo kasi yun din yung tingin mo na tugma sa resume mo tsaka skills mo, di ba? Experiences mo. Kasi nga, lahat nga ikaw, di ba? Kompleto ka na nga, 'di ba? Tapos ang ginagawa mo na lang, ini-experience mo na lang yung mga gusto mo at ayaw mo. Kahit nga yung rejection tsaka yung mga may ayaw sa'yo, pabor pa rin sa'yo yun kasi ini-experience mo lang din yung mga ayaw mo, 'di ba? Now, pagka puro limiting beliefs ka, huwag ka na magtaka na maging ganun yung reality mo kasi yun yung magiging focus mo Parang projection lang talaga siya lahat sa totoo lang. Kuwari may mga limiting beliefs ka. Ayoko mag-approach kasi marireject ako. Hindi mo pa nga natatry. Di ba? Hindi mo pa nga natatry. Ganon din ako dati, di ba? Sabi ko, hindi naman yan. Puro pogi-pogi lang yan. Now, nag-try ako. Tayo na umabot ng 80 na. Reject ako. Pero, naapektuhan ba ako? Hindi naman kasi nga, may history na ako na naniniwala ako sa cycle tsaka yung numbers game nga. Hanggat nagtatry ka, magkakaroon ka talaga niyan. 'Di ba? Kahit nga si J.K. Rowling bago pumaldo, yung author ng Harry Potter, 50 ata rejections niya. Yun yung nabasa ko 50 yung rejections kasi sinasubmit niya yung story niya dun sa mga company para i-publish nga. So yung rejections niya, ang dami 50. Kasi merong isang tumanggap, dun siya pumaldo, 'di ba? One shot na opportunity, biglang nakilala yung libro niya, yumaman siya. Ganun din yung mga 'di ba? Yung KFC na sinasabi nila. Si Coronel, nakalimutan ko, yung may-ari ng KFC. 60 years old na raw siya, 'di ba?
Tapos nag-quit siya sa trabaho niya. Tapos pinursuy yung ganyan. Ganon din yung nangyari doon sa YouTuber na sinuggest sa akin, yung Daisy ba yun? Nag-start siya 2023 ata or 2020, mga nasa 24 or 25 siya. Nagkaroon siya ng awakening. Tapos nagbago yung reality niya. Nag-quit daw siya sa trabaho niya. Tapos nag-focus siya dun sa pagiging content creator. Tapos ano lang siya, yun. Consistent lang siya nag-show up everyday. Hanggang yun ang topic niya kasi law of attraction eh. Hanggang yun, gawa lang siya ng gawa ng content doon sa niche niya. Hanggang sa pumaldo siya, di ba? Depende na lang talaga yan talaga sa effort mo eh, tsaka sa paniniwala mo eh. Now, kung nag-e-effort ka pero taliwas yung paniniwala mo, is hindi siya in alignment. Parang nangyayari magkakaroon ng resistance. Kaya hindi mo ma-attract, di ba? Kaya ganun yun eh, na yung LOA, Law of Attraction. Depende na lang talaga yan sa pagiging ikaw, tsaka yung mga subconscious programming mo, di ba? Na dapat mo baguhin. Mga paniniwala mo. Kaya nga maganda talaga mag-isolate ka, mag-deprogram ka. Hindi mo kakausapin yung mga tao na alam mo na shallow, tsaka walang matutulong sa yung benefit tungkol sa self-improvement tsaka pagpapapaldo, yung para pumera, di ba? Pagka wala mga tulong sa'yo, huwag mo na bigyan ng attention or pag-aksaya ng oras. Gray rock method na lang, sige, may gagawin pa ako, busy ako. Which is totoo naman, di ba? Imbis bigay mo yung oras mo sa kanya, gumawa ka na lang ng iba na na may mapapala ka, di ba? Kaya ganun. So, tungkol naman sa money manifestation na shinare ni SQS, ito share ko sa inyo. Sinabi niya kasi 10 minutes, iisipin mo nga na nagbibilang ka ng $100. Tapos lagi mo siya iisipin, umaga hanggang gabi, at gabi. Twice a day mo siya iisipin. Kasi mangyayari nun, madideprogram yung paniniwala mo. Basically, yung subconscious din talaga eh. Parang yung sinabi ko dati na na kailangan i-integrate mo yung shadow mo. Ibig sabihin ng integrate mo yung shadow mo is yung paniniwala mo na kailangan mo maging nice guy, i-please mo yung mga tao para walang friction. So, basically, embrace mo yung evil side mo. Yung evil side mo is boundary lang naman talaga yun. Kuwari may nangungulit sa'yo, ayaw mo magsabi ng no kasi gusto mo ng peace. Yun yung i-integrate mo para magkaroon, boundary lang talaga siya. Magsasabi ka ng no. Tapos kung hindi pabor sa'yo yung sitwasyon is magsasabi ka ng no. Hindi ka makikipagnegosasyon. So, ganun lang talaga yung gagawin mo eh. I-integrate mo yung shadow mo. Embrace mo yung good side at bad side. Hindi yung maglilin towards ka lang sa good, or all bad, di ba? Kailangan talaga flexible ka, neutral ka. Kung saan ka magbe-benefit. Kaya nga sinasabi ko sa inyo kung walang kinalaman sa sa self-improvement tsaka pumera, huwag nyo nabigyan ng attention na pag-aaksaya ng oras. Kasi ito rin yung sinasabi na nanay ko eh. Pag suplado ka, walang tutulong sa'yo or napatunayan ko yan. May mga kaibigan ako, nagbabike kami. Nadisgrasya nga ako eh. Isa lang tumulong. Sa lahat ng mga kaibigan, isa lang tumulong. So, hindi rin talaga totoo yun, yung maging friendly ka. Maging friendly ka, tapos sabay tutulungan ka ng mga tao dahil binabati mo sila or hindi. Kasi naniniwala nga ako sa vibe eh. Hindi totoo yun na porket marami kang kaibigan, sila yung maraming tutulong sa'yo. Hindi totoo yun. Kasi naranasan ko na yan eh. Yung sumemplang ako sa bisikleta. Grupo kami. Ilan ba kami nun? Parang nasa 15 ata or 10.
Tapos sabay ang tumulong isa lang, 'di ba? Tapos yung mga mukha pa nila mukhang naiinis pa, 'di ba? Kaya nga sabi ko, yun din yung pinagsisihan ko dati. Nagsayang ako ng oras sa mga tao na mga bike-bike, yung mga ganyan, yung mga waste of time, 'di ba? Kung binigay ko na lang sa sarili yun, tapos sabay nag-focus na lang ako sa sarili, mas maganda pa. Although gusto ko naman din talaga mag-bike, pero yun nga lang, yung company ng mga kasama mo is, yun nga, 'di ba, ayaw ka rin pala. Kaya hindi ako naniniwala sa babae, lalo na sa nanay ko. Sinasabi maging friendly ka raw. Gagana lang yun sa babae. Kasi sino daw tutulong sa akin pag na-stroke daw ako or na-disgrasya. Expected naman talaga yun eh. Wala naman tutulong talaga sa lalaki. Kahit pa madisgrasya ka dyan, kung alanganin sila, wala silang pera or transpo na pantulong, hindi ka talaga tutulungan. Babae may tutulong talaga sa babae kasi weaker gender sila. At lalaki ka, ikaw yung malakas tsaka opportunity. Hindi mo naman din kailangan ng tulong eh, 'di ba? Dahil expected mo na 'yun, 'di ba? Na ganun nga dahil iniisip ng mga tao malakas ang lalaki, wala talaga silang tutulong. Kaya niya 'yan. Bakit ba hindi tinutulungan yung mga yung mga lalaki na homeless? Kasi meron nakikipag-debate sa akin ito sa Facebook. Bakit ba hindi tinutulungan ng yung mga lalaki na homeless? Wala kang awa sa kanila, 'di ba? Kasi nga iniisip na lalaki 'yan, kaya niya na 'yan, 'di ba? Pag babae, yun lang naman 'to eh. Kasi may nakikipag-debate sa akin sa Facebook. Sinasabi na babae walang gawin, may tutulong. Kasi nga weaker gender talaga kayo, 'di ba? Yung lalaki na mga na homeless, tsaka kagagawan din naman ng lalaki, bakit siya na homeless, 'di ba? O kagagawa naman din niya yun eh. Now, may mga babae pa rin na homeless, 'di ba? Tsaka walang tumutulong. Meron din ganun meron din babae na homeless, nakikita ko walang tumutulong. Kasi nga, gagagawan nga nila yun, 'di ba? Kaya sila na homeless. Tsaka sa lalaki, expected sa atin, malakas tayo. Tayo yung nasa superior gender. Kaya, yung mga taong ganun, hindi talaga tinutulungan kasi malakas pa naman siya. Okay lang sana kung mga baldado yung mga homeless na nakakalakad, nakikita mo eh. Yung iba pa nga, maiisip mo, ang lakas-lakas nito, bakit ayaw magbanat ng buto, 'di ba? Yun, ganun yun. Yung mga babae na weaker gender kasi sila. Hindi naman sila yung opportunity, lalaki talaga eh. Kaya naman sila tinutulungan dahil weaker sila. Mahina. So, yan yun. Yan lang naman yung masasabi ko dyan sa law of attraction. You attract who you are, you become what you think. Diba? So, kung ano ba gusto mo? Ano bang gusto mo sa buhay? Ito tatanungin mo. Tapos maging relentless ka doon at i-chase mo yung gusto mo. Huwag ka mag-flip-flop. Diba? Tsaka kung yung mga pinapapasok mo sa buhay mo, dapat may kinalaman lang dun sa mga gusto mo. Tsaka sa relasyon mo sa sarili mo. So paano? Yun lang. Peace.